Syempre, bago po tayo dumako sa ating mga maiinit na balita at mga issue, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay nasusulat sa Marcos chapter 12 verse 43 to 44. Ito po ay tungkol sa handog ng isang balo. Isang araw, si Jesus ay naupo sa templo, malapit sa lugar kung saan inihuhulog ng mga tao ang kanilang mga handog. Tahimik siyang nagmamasid habang maraming mayayamang tao ang lumalapit at naglalagay ng malaking halaga sa kaban ng templo. Ang ilan ay dala pa ang kanilang mga alalay at abalang-abala sa paghulog ng kanilang abuloy. Kita sa lahat na marami silang ibinibigay. Ngunit, maya-maya, lumapit ang isang balo. Isang babaeng namatayan ng asawa at walang gaanong pag-aari. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang 2 kusing. Ang pinakamaliit na halaga ng salapi noong panahong iyon. Maingat niya itong inihulog sa kaban. Maaaring walang nakapansin sa kanya sa gitna ng mga taong may magagarang damit at malalaking handog. Tila walang halaga ang kanyang ibinigay. Ngunit nakita siya ni Jesus. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Tandaan ninyo ang sinasabi ko. Ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit pa kaysa sa lahat ng iba. Sapagkat silang lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya, kahit kapos, ay nagbigay ng lahat ng kanyang kabuhayan." Ano po ang aral na nais pong iparating sa atin ng kwentong ito mula po sa Biblia? Ang maliit na tulong kapag nagmula sa puso ay nagiging malaking pagpapala sa mata ng Diyos. Makikita natin sa kwentong ito na kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang mas bukal ang kalooban ng magbigay po ng tulong sa iba. Handa silang ibigay ang kung ano man ang mayroon sila, maliit man ang halaga para lang makatulong sa iba. Ito ay dahil alam po nila mga kanyusik yung pakiramdam ng nangangailangan. Kaya hindi sila nagdadalawang isip na magbigay. Mas nauunawaan nila ang hirap at bigat ng pinagdadaanan ng kanilang kapwa. Kaya't sa abot po ng kanilang makakaya, handa silang tumulong sa iba. Lagi nga natin sinasabi mga kanyusik, no, yung pagtulong, hindi po yan nasusukat sa laki ng halaga o sa dami ng naibigay. Ang tunay po na sukatan ay ang pagmamahal at malasakit na kasama nito. Kapag po ang tulong ay mula po sa puso, ito po ay nagiging higit na makabuluhan kaysa sa pinakamalaking donasyon. Kung ang dinonate mo naman po ay ibinigay mo lang para ikaw ay makatanggap ng mga papuri, para gumanda ang iyong imahe at hindi naman talaga bukal sa iyong kalooban at ang hindi pinaka-purpose ay makatulong sa iyong kapwa, baliwala rin po, no? Mas malaki pa ang kabuluhan nung maliit na tulong na ibinigay mo kung ito talaga ay galing sa iyong puso kahit na maliit na halaga, pero ang nais mo talaga ay makatulong doon sa kapwa mong nangangailangan. Minsan mga kanyusik, dumadating tayo doon sa punto, no, na nagdadalawang isip tayong magbigay dahil maliit lang ang kaya nating iabot, dahil maging tayo ay nangangailangan din. Pero tandaan po natin na sa mata ng Diyos, walang maliit na tulong kapag ito po ay mula sa puso. Sa bawat maliit na pagtulong, tayo po ay nakapagbibigay ng pag-asa at pagpapala sa iba.
Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.